Noong kalagitnaan ng ika-19 na siglo, hindi lamang pawis kundi pati dangal ang isinugal ng mga Pilipinong magsasaka. Sa Calamba, ang dating payapang pamumuhay ay unti-unting ginulo ng pagkamkam ng lupa ng simbahan. Nang palayasin ang mga Jesueta, ang mga bagong prayle ay tila naging Panginoon ng lupaing hindi naman nila inararo. Don Domingo, lupang minana sa aking ama. Ngayon pinapalayas na kami ng mga prayle. Paano na kami mabubuhay? Juan, ayon sa dokumento ng simbahan, ang lupang iyan ay pagmamay-ari ng Calamba Estate. Kung ayaw mong mapalayas, magbayad ka. Ngunit Don Domingo, kami ang nagbungkal ng lupang ito. Hindi ba't kasalanan na magnakaw sa iba? Juan, hindi kasalanan kung ito'y para sa simbahan. Ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon ay mananahimik ang bayan. Sa Cavite, mga manggagawa sa arsenal ang naging tinig ng paglaban. Nagliliyab ang damdamin sa gitna ng pandaraya at kawalang katarungan. Isang himagsik ang sumiklab, hudyat ng isang mas malawak na pagkagising. Bakit ba tayo pinagbabayad ng tributo? Kahit tayo nagtatrabaho sa arsenal, hindi pa sapat ang ating serbisyo? Panahon na para tayo lumaban. Mga taksi sa korona! Takpin sila! Sa pag-aalsa, sinisi ang tatlong paring Pilipino, Padre Gomez, Padre Burgos, at Padre Zamora. Hindi sila rebelde, kundi mga boses ng reforma. Ngunit sa mata ng kolonyal na kapangyarihan, ang katotohanan ay banta. Sa garote sila'y pinatahimik, pero sa puso ng bayan, sila'y hindi kailanman nawala. Kami ay inosente. Ang tanging naging kasalanan namin ay ang pagmamahal sa inang bayan at ang pagnanais ng reforma sa simbahan. Nandito lang pala yung huling utak ng Cavite Mutiny. Garutihin siya! Sa libo-libong milya mula sa Pilipinas, isang binatang Pilipino ang tumanggap ng balitang nagbago ng kanyang buhay. Ang alaala ng Gomborza ay naging apoy sa kanyang dibdib. Apoy na nagsindi ng panulat at paninindigan. Si Jose Rizal ay hindi lamang naging saksi ng kasaysayan, kundi isa sa mga maglilok nito.
Gumburza, 3 buhay na inalay para sa bayan. Kung ganyan ang pagtrato sa marangal na pari, paano pa kaya ang karaniwang tao? Hindi ko sila malilimutan. Sa kanilang alaala, ako'y magsusulat, ako'y lalaban. Sa bawat titik ng kanyang nobela, sa bawat saknong ng tula, ipinaglaban ni Rizal ang diwa ng bayan. At sa kanyang pagsilang bilang isang mulat ng Pilipino, isinilang din ang panibagong pag-asa. Sa dugo ng mga bayani, sa pawis ng magsasaka, sa tinig ng mamamayan, doon isinilang ang isang bansa. Ito ang ating kasaysayan. Ito ang ating ugat. Sa lupaing inaagaw, sa dugong dumana, sa diwang hindi yumuko, nagmumula ang tunay na Pilipino.